From a rising economic tiger in 2016, during the time of President Aquino, now we are back to being the sick man of Asia. Naiwanan na tayo ng ating mga kalapit na bansa. This is due mainly to corruption and the failure of the Marcos administration to address it squarely. It has been almost a year since the 2025 SONA, isang taon na ang lumipas, halos. Nang marinig natin ang mahiya naman kayo speech ni Pangulong Marcos. Isang talumpating lumika at nagmulat sa mga mamamayan sa pinakamalaking nakawan sa kasaysayan ng ating bayan. Mga multo at maanumalyang proyekto na pinondohan ng 19th Congress sa loob ng 3 taon. Pagsasabwatan ng pinakamatataas na pinuno ng pamahalaan sa Kamara, sa Senado, sa DPWH, sa DBM, at kung sino-sino pa na nagtatago sa anino ng mga makapangyarihan. Matindi ang naging babala ng Pangulo. Matapang ang kanyang salita noon. Ngunit ngayon, ang tanong ng bayan, Mr. President, ano na? Ano ba talaga ang nangyari? Ano ba ang punot dulo ng nakawang ito? Sino ba talaga ang mga nagsabwatan? Sino ba talaga ang mastermind? Sa darating na Hulyo, muli na namang haharap ang Pangulo sa bulwagang ito. Haharap sa sambayanang Pilipino para sa kanyang ikalawa sa huling SONA. At mahalaga na maipaalala sa kanya ang mga sinabi at ipinangako niya noon na hanggang ngayon ay matyagang hinihintay ng sambayanan, subalit nananatiling pangako lang. Ang nais ng bayan ay katotohanan, pananagutan. Ang nais marinig ng mamamayan ay sagot sa mga ibinunyag ng Pangulo noon. Subalit sa paligoy-ligoy ng mga salita ay tila ba hangin lamang dumaraan. Ang pagpuna ay mahalagang bahagi sa isang demokratikong pamahalaan. Hindi ito sagabal sa pamahalaan, kundi isang sandigan upang matiyak na ang bawat polisiya ay tama at higit na para sa nakakarami. At ang salapi ng bayan ay nagagamit sa pagpapaunlad nito. Kung mataliman ang aking mga pahayag, ay dahil lubha ng malalim ang sugat na dinaranas ng sambayanan. Hindi man maaring manahimik, magbulag-bulagan o magbingi-bingihan habang lugmok na sa kahirapan, korupsyon at kawalan ng pananagutan. Kaya ngayong hapon, Mr. Speaker, Madam Speaker, I rise before you to reveal the true state of the nation, batay sa aking pananaw at sa mga pananaw ng maraming mamamayan, mga ordinaryong mamamayan na nakakausap ko sa araw-araw. Isang estadong kinasadlakan ng ating bayan, gawa ng kasakiman sa salapi at kapangyarihan. Naunawaan ko na ang Pangulo ay hindi naranasan gaano ang kahirapan. Kaya't narito ako para tulungan siyang maunawaan ito. Madam Speaker, after almost a year after the SONA speech of President Marcos Jr., here is the sad state of our country. Sa ekonomiya, 2025 gross domestic product, GDP, 4.4% from the projection of 5.7%. 2025 last quarter GDP, 3%.
2026 first quarter GDP, 2.8%. 2026 whole year GDP projection, 4.1%. President Marcos, for the last 4 years, failed to realize our GDP projections. Inflation now is at 7.2%. And according to the experts, this May, aabot na ng 8% ang inflation rate. Dollar now is almost at 62 pesos. Investor confidence index is negative 23%. Bagsak ang stock market. Umangat ang antas ng unemployment. Umangat ang kagutuman. Nalulugi ang maraming negosyo, lalo na ang construction at construction supplies. Higit 18 trillion ang utang at tinatayang aabutin na ito ng 22 trilyon bago matapos ang termino ng Pangulo. Ang Administrasyong Marcos ngayon ang may pinakamalaking pag-utang sa kasaysayan ng ating bansa. 9% taon-taon ang average na pag-akyat ng utang at kalahati lang lamang ang pag-angat ng gross domestic product. Tunay na masasadlak tayo sa kahirapan. From a rising economic tiger in 2016, during the time of President Aquino, now we are back to being the sick man of Asia. Naiwanan na tayo ng ating mga kalapit na bansa. This is due mainly to corruption and the failure of the Marcos administration to address it squarely. Our neighbors survived the Middle East geopolitical tensions, as shown by their GDP and inflation rate. Pilipinas lang ang tunay na naghirap. Pilipinas lang ang patuloy na maghihirap. Sa infrastruktura at government spending, instead of sound policy reforms, what the public works did was to resort to optics. Kunwari, mag-iimbestiga. Kunwari, mag-iinspeksyon ng mga proyekto. Tinanggalan ng pondo ang lahat ng flood control projects, maging ang mga higit na kailangan. Kaya sigurado ako na ang baha, pagkawala ng buhay at kabuhayan ngayong tagulan ay mangyayari sa buong bansa. Pinababa ang material cost ng mga proyekto ng napakababa at hindi makatotohanan. Kaya 5 buwan na, wala pa ring procurement. Bagsak ang public spending, lugi ang matitinong kontraktor, lugi ang mga supplier, walang trabaho ang maliliit na construction workers. Sa edukasyon hanggang ngayon, wala pa ni isang classroom ang naitatayo. 180,000 classrooms ang backlog ng ating pampublikong paaralan. Political issues, unity. Yan ang pangako ng Pangulo bilang susi sa pag-uunlad. Ano ang nangyari? Away sa Vice President, awayan sa Senado, damay ang hudikatura, nahati ang mga Pilipino. May dilawan, may pulahan, may DDS, may DDH, nag-iinsultuhan, nagmumurahan, parang ang mga grupo naging kulto ng pare-pareho. Ang presidential spokesperson, araw-araw may inaaway.